Okay. Muli isang maganda at pinagpalang araw po sa bawat isa sa atin. Purihin ang Diyos sa kanyang mga kabutihan, sa kanyang mga pagkilos, sa kanyang mga paggabay, patnubay sa atin sa lahat ng oras ng ating mga buhay. Papansin po ninyo na ngayon ay wala po tayo doon sa sa istasyon, no po. Mayroon pong konting technical problem doon sa isa sa mga booth, yung AM booth na ginagamit po natin. So, hindi na po ako nagpunta doon sa sa istasyon. Dito na lamang po ako sa bahay. Na tayo po ay magkasalo-salong muli sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. Tulad po ng dati, bago po tayo pasimula sa gawain na pinagkatiwala ng Diyos sa atin, tayo po ay dudulog sa pamamagitan po ng panalangin natin sa Diyos. Tayo po ay sumandaling manalangin. Salamat po, Diyos. Salamat po. Napakabuti mo sa bawat isa sa amin, O God. Lord, purihin ka, sambahin ka, dakilain ka. Panginoon, sa mga oras po na ito, O God, bagaman wala po kami doon sa radio station, O God, na ipinagkatiwala mo po sa amin, Diyos, patuloy po kaming magpupuri, sasamba, mag-aaral ng iyong mga banal na salita. Mananalangin kami, bibigyang kapurihan ka namin sa aming mga buhay, O Diyos. Ama, ako po, O Diyos, ay isang hamak na lingkod mo. Hindi ko po alam, wala po akong kakayahan na isagawa, isakatuparan ang mga bagay na ito na ipinagkatiwala mo sa akin, O Diyos. Umaasa po ako, Panginoon, sa iyong biyaya, sa iyong presensya, O Diyos. Kaya nga po, Ama, ang dalahin ko, patuloy, O Diyos, na ikaw po ang siyang maglagay ng mga salita, mga kataga sa aking mga labi, upang sa gayon, O Diyos, sa lahat po, Panginoon, ng aking mga sasabihin, ikaw po, O Diyos, ay aking mapurihan, maparangalan, O Diyos, sa aking buhay. Sambahin ka, O Diyos. Thank you, Lord God. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Panginoon, kami po, O Diyos, ay lumalapit sa iyong dakilang pangalan. Ama, minsan pa po, itinataas ang gawain, ang ministeryong pinagkatiwala mo sa akin, sa amin, sa oras na ito, Diyos. Ikaw po ang siyang maranasan. Ikaw po, O Diyos, ang siyang patuloy na kumilos sa kabuuan po ng gawain. Ama, tinataas po sa dakilang pangalan ang mga anak mo, mga lingkod mo na patuloy pong nanonood, patuloy pong nakikinig, patuloy pong sumusubaybay sa gawain ito, O Diyos. Purihin ka, Ama, sambahin ka, dakilain ka. Diyos, pagpalain mo po sila. Mapangiti ka po namin, mabigyang karangalan at kapurihan ka po namin. Diyos, minsan pa po, sa iyo po ang pasasalamat, sa iyo po ang kapurihan, sa iyo po ang karangalan. Sa pangalan, Ama, ng iyong bugtong na anak na si Kristo Jesus, sa presensya at kapangyarihan ng Santong Espiritu. Amen at amen. Thank you, Lord God. Okay, ang oras po natin ay ganap na 5:01 ng hapon. Tayo po ngayon ay magpapatuloy sa ating pag-aaral sa mga salita na pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Katulad po nung nabanggit ko kanina, tayo po ay wala po tayo doon sa radio station sapagkat mayroon po mga technical problems doon sa booth na ating ginagamit doon. Kaya hindi na po ako nagpunta doon, dito na lamang po sa bahay. Pero maski na po dito sa bahay, kailangan po nating isagawa, ituloy, gawin, ganapin ang tungkuling ipinagkatiwala ng Diyos sa atin, ang pangangaral, pagpapahayag po ng banal niyang salita. Amen at amen. Okay. Thank you, Lord God. Sa oras pong ito, tayo po ay magpapatuloy doon po sa ating pag-aaral na napasimulan po natin mga dalawang linggo na po ang nakakaraan. Ito po ay ang serye po ng Everything or Nothing. Everything or Nothing na yung pong ating yung pong unang napag-aralan po natin ay yung babae na kung saan ay nagpunta sa likuran po ng ating Panginoong Hesukristo at siya po ay lumuhod sa kanyang paanan at siya po ay umiyak doon, at ang kanyang daladalang pabango ay kanyang binasag
So lahat nung basagin po niya yon, ibig sabihin lahat po ng laman nung lalagyan ng pabango na yon, yun po ay naibuhos sa paanan ng ating Panginoong Hesukristo. So yun po ay lahat-lahat na binigay niya ang kanyang paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya binigyan po natin ito ng everything or nothing. Pagkatapos po, nung sumunod na nung sumunod na Sabado o nung nakaraang Sabado, ang ating naman pong natunghayan doon ay yung patungkol po doon sa mga tao. Yung mga tao na skeptics, yung pong hesitant, kaya po ang binigyan po natin ng binigyan po natin ito ng titulo na Stop Skepticism. Sapagkat dito po ay binigyan po nila ng si Tomas na Doubting Thomas, sapagkat siya po ay hindi naniniwala doon sa kwento ng mga kasamahan niyang mga alagad na ang ating Panginoong Jesucristo, ito po ay muling nabuhay. Pero dahil sa hindi po niya ito nakita ng personal ng kanyang mga mata, nagsalita po siya na sabi niya, malibang maisuot ko ang aking mga kamay doon sa sugat niya sa kanyang tagiliran at madama ko ang sugat sa kanyang mga kamay. Doon ako maniniwala. So si Tomas po ay hindi po kumbaga unfair, hindi po patas yung salitang idikit sa kanya o itambal sa kanya yung salitang Doubting Thomas. Hindi po siya nagduda. Ang gusto lamang po nitong si Tomas sa mga pagkakataon yun ay mayroon po siyang solid evidence. Yung nakita niya mismo sa kanyang sarili na ang Panginoong Jesucristo ay nabuhay nga po. Yun po yung gusto po niya yung to see is to believe dahil gusto po niya 100% perfect, 100% sigurado. Ayaw po niyang magkamali, ayaw po niyang magkaroon ng dahilan upang siya ay mapagbintangan ng gano'n at ng ganito. So, sa akin po, hindi po patas na itambal kay Tomas na siya ay mapag-alinlangan. Doubting Thomas. Hindi po yon. Okay. Ngayon po, Everything or Nothing series number 3. Basahin po muna natin ang nakasulat dito po sa aklat po ng mga taga Pilipos. Pilipos, kabanatang 4, talatang 13. Philippians chapter 4, verse 13. At saka ko po sasabihin kung ano po ang titulo ng ating pag-aaral sa ngayon. Philippians chapter 4, verse 13. Sa Tagalog ko po ito babasahin. Ganito po ang sinasabi. Okay. Kabanatang 4, talatang 13. Ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Yun po ang nakasulat sa Tagalog. Ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob ni Kristo. Ngayon, sa English naman po, ganito ang nakasulat. Ang sarap po nito sa English. Sa English ay ganito. I can do all things through Christ who strengthens me. Magagawa ko, maisasakatuparan ko, mapagtatagumpayan ko ang lahat ng ito sa pamamagitan ng lakas na ibinigay sa akin ni Kristo. Yun po ang ibig sabihin nun. Ngayon, ang susunod po na babasahin po natin ay yung nandoon po sa Roma, kabanatang 8, talatang 35. Romans chapter 8, verse 35. Ganito po ang sinasabi. Romans chapter 8, verse 35, ito po ang sinasabi. Sino ang hahatol na
Verse 35. Sino ang makapaghihiwalay sa atin? Ano po? Sino ang makapaghihiwalay sa atin? Thank you, Lord. Sa pag-ibig ni Kristo. Okay. Ang kaguluhan kaya, ang kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib o kamatayan. Ano po ito? Ang sabi po rito, sino ang makipaghihiwalay sa atin? Sa English po, who shall separate us from the love of Christ? Ito po. Doon po sa verse 36, babasahin ko na po ito sa wikang English. Mas masarap po itong basahin sa wikang English eh. Ito po, verse 35, umpisahan ko po. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? Verse 36, as it is written, for your sake we are killed all day long. We are accounted as sheep for the slaughter. Verse 37, yet, okay, Romans chapter 8 po yung binabasa natin. Verse 37, yet in all these things we are more than conquerors. Okay? Tayo ay higit pa sa mananagumpay. Yun po ang sinasabi rito. We are more than conquerors through Him who loved us. Verse 38, ganito po ang sinasabi. For I am persuaded, naniniwala ako po, that neither death or life, maging kamatayan o ang buhay, nor angels, mga anghel, nor principalities, mga kapangyarihan, nor power, nor things present, mga bagay na sa kasulukuyan, nor things to come, o sa mga panghinaharap pa, yung mga darating pa, nor height, nor depth, ang kataasan o ang kalaliman, nor any other created things, o yung iba mang nilalang pa, shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Wala po ang sabi po doon sa who shall separate us from the love of God? So po, tapos po doon sa verse 37, we are more than conquerors. Tapos po dito sa verse 39, ano po? Nothing created things shall be able to separate us. Hindi tayo pwedeng maihiwalay sa pag-ibig ng Diyos na nasa ating Panginoong Hesukristo. So doon po sa mga talatang iyon na ating nabasa, ang sabi po doon sa una nga po I can do all things through Christ who strengthens me. I can do all things. Okay. Tapos po dito sa Romans, we are more than conquerors. So sa mga pananalita po, sa ganito pong mga nakasulat dito po sa Biblia, binigyan ko po ang ating pag-aral ngayon ng titulo na We are the champion. We are the champion. Champion tayo. Mananagumpay tayo. Hindi tayo talunan. Never tayong matatalo sapagkat ang kakayahan natin ay galing sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. Thank you, Lord God. Paano po natin masasabi na tayo po ay mga kampyon ng Diyos? Tayo po ay kampyon ng Diyos sapagkat ang Diyos ay nangakong hindi yung kanyang mga pangako ay hindi kayang tibagin. Ito po, hindi kayang tibagin ang mga pangako ng Diyos. Ano po ang pangako ng Diyos? Ang pangako ng Diyos ay nakatala po dito po sa aklat po ng Hebreo. No? Ang Hebreo ay nakasulat po doon ay Hebreo, Kabanatang 13, Talatang 5, ganito po ang nakasulat, ganito po ang sinasabi. Hebreo, Kabanatang 13, Talatang 5.
Ang tanong po ay, papaano nating malalaman na tayo po ay mga kampyon ng Diyos? Ano po? Ang kampyon ng Diyos, ang sinasabi ay, kaya kong gawin ang lahat ng ito at ako ay mananagumpay. Higit pa sa mananagumpay. Yun po ang sinasabi. Paano natin magagawa ito? Sa pamamagitan po ng salita rin ng Diyos na sinasabing, ang Diyos, ang salita ng Diyos ay hindi kayang tibagin, hindi po kayang sirain. Ito po ang sinasabi niya. Hebrew chapter 13 verse 5. Ito pong salita rito ay medyo nakakasakit, yung unang bahagi. Ano po? Pakinggan po ninyo. Verse 5, huwag kayong magmukhang pera. Yay. At masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. No? Huwag kayong magmukhang pera. Masiyahan na kayo kung nasa inyo. Kumbaga sabi, in short huwag kayong maging ganid, huwag kayong maging gahaman. Opo. Yung po mga nangyayari yan sa kasalukuyan. Alam po ninyo kung anong ibig sabihin. Huwag kayong magmukhang pera. Masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat, ito po ang pangako ng Diyos, na tayo po ay mga kampiyon. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Amen. Hindi kita iiwan ni pababayaan man. Paano po yan? Alam po ninyo ang mga salita ng Diyos. Ang sabi nga po na ay God, our God is not a man that he should lie. Ang Diyos ay hindi tao na siya ay magsisinungaling. So, tayo po ay pinangakuan niya, sinabihan niya na tayo po ay kanyang tutulungan. Hindi niya tayo iiwan, hindi po niya tayo pababayaan. Kaya tayo po ay tiyak na magtatagumpay. Basahin po natin ang aklat po ng mga awit. Awit 23. Ano po? Awit 23, ganito po ang sinasabi. Thank you, Lord God. Thank you, Lord. Ganito po ang sinasabi na tayo po ay mga mananagumpay. Awit 23, pasimula po sa talatang 1, ganito ang sinasabi. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Dito pa lamang po talagang sapat na po ang ating mga ang mga biyaya, ang mga pangako ng Diyos ay mararanasan po natin. Talaga namang hindi tayo pababayaan ng Diyos. Ang sabi po rito, ang Diyos ang aking pastol. Hindi ako magkukulang. Alam po ninyo, nung ako po ay nandoon pa sa may Concepcion, Tarlac. Kasi po laking nag-ano po din po ako sa baryo laking baryo din po ako, doon po ako nag-aral, doon po talaga kami, yung mga kapatid ko, yung magulang ko nandoon. Mayroon po kaming mga kalabaw. Meron po kaming mga kalabaw, meron kaming inahin, merong kalakyan na ginagamit po sa pagbubukid. Ngayon, ako po ang nagpapastol. Pagkatapos po ng umaga, mga bandang 5:00, ito po ay nagatasan na ni tatay na kapag almusal na kami, dadalhin ko sa bukid yung mga kalabaw. Bilang isang pastol, katulad po ng ating Diyos, katulad po ng Diyos, pag ikaw ay magpapastol, siyempre pupuntahan mo yung lugar na madamo, na maganda, ang damo, yung malago, malambot, at maayos o mainam para sa mga kalabaw mo. Yung pong gano'n na, pag ikaw ay nagpapastol, alam mo kung saan mo dadalhin ang iyong mga alaga. Kung saan mo sila pwedeng pastulan na sila po ay mabubusog, sila po ay masisiyahan, sila po ay hindi magkukulang sa kanilang mga pagkain. Ano po? Dito po yung verse 23, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Mula po umaga hanggang hapon na ang mga kalabaw na yan ay aking pinapastol. Doon po sa mga lugar na kung saan maganda yung mga damo, doon ko po sila dinadala. Bilang isang pastol, kailangan pangalagaan mo yung alagang mga kalabaw.
Ano po? Ganyan po ang Diyos sa atin, hindi po niya tayo pinababayaan. Kung saan po mainam yung pagpapastolan, yung pong pagkakakitaan, yung po sa trabaho. Yung pong mga binigay na trabaho ng Diyos sa atin, sa mga nagtatrabaho, nag-opisina, sa mga may mga business, sa mga may negosyo, ang Diyos ang siyang nagbibigay. Sa mga may negosyo, ang Diyos ang nagpapadala po ng mga parokyano, ng mga kliyente, ng mga suki, ng mga tao na bibili sa kanilang mga produkto. At yung mga tao na nagkaroon po ng trabaho, sila ay dinadala ng Diyos sa mga lugar na kung saan sila ay suswelduhan, babayaran ng ayon sa kanilang kakayahan, ayon sa kanilang pagpapagal. Hindi tayo magkukulang. Sabi po ng Diyos, ang Diyos ang aking pastor, dinadala po niya tayo doon sa tamang lugar, doon sa tamang pastulan. Verse 2, pinahihimlay niya ako sa lintiang pastulan at inaakay sa tahimik na batisan. Siyempre naman po, yung yung pag dinala mo yung mga alaga mo, gusto mo yung kakainin nila, yung sariwa, yung damo, yung malago, yung damo. At pagkatapos na ito ay papakain, sila ay mabusog, dadalhin mo sila doon sa tubig. Doon sila iinom. At o kaya ang doon, habang sila ay iyong pinapaliguan doon sa ilog, sila ay umiinom. Ganyan po ang ginagawa namin. Po? Habang nandoon sila, nakababad sila sa ilog, sila po ay umiinom, pinapaliguan namin sila. Sila po ay aming kinukuskus, kumukuha po kami ng mga dayami, kukuskusin po yung mga putik, yung mga dumi sa kanilang katawan. Upang sa ganun, pagkaahon po nila, preskong malinis po sila, wala po silang dumi sa kanilang katawan. Ang sabi po rito, pinahihimlay niya ako sa lintiang pastulan. Doon po namin dinadala yung mga alaga namin. Kung kami po, kung ang tao, ganun po ang ginagawa niya sa kanyang mga alaga, dadalhin niya ang mga ito doon sa lunti ang pastulan. Ang Diyos pa kaya? Mas lalo na ang Diyos, dadalhin po niya tayo doon sa mainam na pastulan. Sabi nga po kanina, yung mga trabahador, nagtatrabaho, mga Kristiyano, mga mananampalataya, dadalhin po niya ito sa mga tamang kumpanya na sila po ay mababayaran ng tama. Doon po sa tamang mga tao na sila po ay hindi maaagrabyado. Yung pong mga nagninegosyo, padadalhan po niya ng maraming mga kliyente, parokyano at mga suki. Ganyan po ang Diyos sa atin. Verse 3, pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan. Alam po niyo, pag tayo po ay napapagod na, pag tayo po ay napapagod na, tayo po ay pinapalakas ng Diyos. Sa paanong paraan? Yung po madama lamang po natin ang kanyang presensya, madama lamang po natin ang kanyang kapangyarihan. Pag tayo po ay nakikipag-usap sa kanya, pag tayo po ay nananalangin, pag tayo po ay umaawit sa kanya, tayo po ay lumalakas. Yung ating spiritual na buhay, ito po ay lumalakas. Kahit na po pagod ka, kahit na hapong-hapo ka, pero pag narinig mo ang mga papuring awit, pagsambang awit sa ating Panginoon, at ikaw ay nananalangin, nararamdaman mo sa iyong katawan na ikaw ay lumalakas, ikaw ay sumisigla, ikaw ay nagiging magilas. Hindi ka nanghihina. Kahit maghapon ka sa trabaho, basta damang-dama mo ang presensya at kapangyarihan ng Diyos, you will be strong. You will stay strong sa presensya at kapangyarihan po ng ating Diyos. Ang sabi po rito, pinapatnubay niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Ang Diyos po, pag tayo po ay naglalakad, halimbawa, tayo po ay napunta sa kaliwa, napunta sa kanan, ibinabalik po niya tayo. Pag nakikita niya na tayo po ay magkakasala, tayo po ay maliligaw ng landas, itinutuwid niya po ang landas natin. Dahil gusto niya na tayo po unang-una mapagpala niya.
Hindi po niya tayo mapapagpala kapag tayo po ay gumagawa ng mali, pag tayo po ay lihis ang ating mga ginagawa sa kanyang kalooban. Kaya po ang ginagawa ng Diyos, tayo po ay kanyang tinutuwid, kaya po tayo po ay kanyang inaakay doon sa tuwid na daan. Minsan po masakit ang pagtutuwid ng Diyos. Minsan talagang nakakapagdamdam yung pagtutuwid ng Diyos, nasasaktan ka. Bakit? Kailangan tayong saktan ng Diyos upang madama natin, mapag-unawa natin na ang ating pinupuntahan ay lalong ikasasama natin. Kaya habang tayo ay malayo pa doon sa tiyak na kapahamakan, itinutuwid na tayo ng Diyos, inaakay na tayo ng Diyos. Dinadala niya tayo sa tamang landas, sa tamang daan na kung saan tayo ay makapagbigay na ng karangalan at kapurihan sa Diyos. Purihin ang Ama. Doon po maski na po doon sa mga panahon na ikaw ay napunta doon sa lugar na kung saan ay walang mga Kristiyano, walang mga mananampalataya, ikaw lang. Pero maski na ikaw lang ang nandoon na walang ibang mananampalataya, makikita ng mga tao doon nakakaiba ang iyong mga kilos, mga salita at mga gawa, sapagkat ang Diyos ang siyang pumapatnubay sa iyo. Salamat sa Diyos, salamat sa Panginoon. Ano po? Verse 4. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan sapagkat ikay aking kaagapay. Alam po ninyo, may mga panganib na dumarating sa ating mga buhay minsan. Alam po ninyo, lalong-lalo na yung mga bumibiyahe. Ano po? Madalas po yung mga panganib na yan. Pero ang Diyos po, ang siyang nag-iingat sa atin, lalo na yung mga driver. Dinadalangin po natin na, Panginoon, ikaw po ang maging driver na sasakyan na ito na aking ginagamit. Ilayo mo ito, O Diyos, sa panganib, ilayo mo sa mga aksidente. Ingatan mo po ako at pati na ang aking mga kasabayan at aking mga makakasalubong. Nilalayo po tayo ng Diyos sa panganib. Nilalayo po na tayo ng Diyos sa panganib. Sabi nga po rito, though I walk in the shadow of the valley of death, kahit na ako po ay nandoon, pag ako po ay naglalakad doon sa lugar ng mga panganib, ang pag-iingat mo, O Diyos, ay aking nararanasan. Ito po ang katunayan na tayo po ay mga mananagumpay. We are the champion. Ano po? Yun po sila, ang pangakong hindi kayang tibagin ay mga pangako ng Diyos. At sabi po niya, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Ano po? Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Sa unang-una pa lamang po ng verso na ating binasa. Hindi nga po matapos po eh. Kung tatapusin po natin ito, hindi po natin maano yung ano. Kaya po, gagawin po natin ng lahat kung hanggang saan po ang abot ang ating pag-aaral ngayon. Verse 5. Nga po, tungkod at pamalo, aking gabay at sanggalang. Ano po yung tungkod at pamalo? Yung tungkod pa ng Panginoon at kanyang pamalo ay yung kanyang mga salita. Pag tayo po ay dumadaan sa mga mabibigat na mga pagsubok, sa mga mabigat na mga problema, ang sinasabi natin sa ating sarili ay, I can do all things through Christ. Yun po ang ating sandigan, yung kanyang mga salita. Yun po ang nagbibigay pag-asa sa atin sa mga problema, mga suliranin na dumaraan sa ating mga buhay. I can do all things through Christ. Minsan po, yung mga problema, mga suliranin, sabay-sabay kung dumating. Sabay-sabay kung ito ay pumunta sa iyo. Hindi mo na makayanan. Minsan, nandun ka na lang sa isang sulok, umiiyak, nakalugmok. Hindi mo alam kung anong iisipin mo, hindi mo alam kung anong gagawin mo, hindi mo alam kung saan ka magpapasimula, kung saan ka mag-uumpisa. Subalit, nandiyan ang mga salita ng Diyos. Ang mga salita ng Diyos ang siya nagpapalakas sa atin. Ang salita ng Diyos, ito po ang ating tungkod. Yung mga tungkod na ito po ang gabay natin.
kung paanong tayo po ay haharap sa mga problema at mga suliranin. Yung pong mga salita ng Panginoon, siya po ang pamalo natin. Kung natatandaan po ninyo, ang ating Panginoon Jesucristo, nung siya po ay subukin ng kaaway, sinabi sa kanya, sabi po sa kanya ng kaaway, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong bato. Ang gawin mong tinapay, ang batong ito. Ang sabi ng ating Panginoon Jesucristo, nasusulat. Hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa kanyang mga labi. Alam po ninyo, sa mga problema, mga suliran na dumarating sa ating mga buhay, huwag po tayong mabuhay dun sa ano na, Panginoon, hindi ko na kaya. Yes, hindi natin kaya, pero nandiyan ang Panginoon. Ang sabi nga po dito sa Biblia, sabi ng Panginoon, nasusulat. Alam po natin kung saan natin hahanapin sa Biblia ang mga pangako ng Diyos na hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Sa katunayan nga po magmula pa sa ating pagkabata, babanggitin ko po ulit yung sinabi po ni Haring David. Sabi po niya doon sa mga awit, 37, verse 25. Magmula sa ating pagkabata, hanggang ngayon ako ay matanda na. Sa anak ng Diyos na tapat sa Kanya ay walang nabalita na ang kanyang mga anak ay naging hampas lupa. Kaibigan ko, yung mga sunod-sunod, patong-patong na problema suliranin, nandiyan po yan kakambal na po natin yan. Ang sabi po ng Biblia, sa panahon na ikaw ay tumanggap sa ating Panginoon Jesucristo na namuhay, inisip mo na ikaw ay mamuhay ng tapat sa harapan ng ating Panginoon Jesucristo, nandyan na ang mga pagsubok. Nandyan ang kaaway. Hindi ka iiwan ng kaaway. Salamat po sa Diyos. Hindi po tayo pinabayaan ng Diyos sapagkat meron siyang mga salita na ating mababasa na sabi, nasusulat. Kung hindi mo binabasa yung Biblia, hindi mo po masasabi yan sapagkat hindi mo alam na iyan pala ay nakasulat. Okay. Susunod po. Verse 6. Ipinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban ko. Ano po? Minsan po yung mga nag-uusig sa atin, sinasabi, hirap na hirap ang buhay niyan. Wala nang magagawa yan. Ganito, ang ganyan lang yan. Pero ang Diyos po, hindi po niya ginagawa yan. Sabi nga po doon sa mas maayos po ang buhay ng isang mananampalataya. Sabihin ko po sa inyo, magmula po nung kayo ay maging mananampalataya, kayo po ay naglingkod sa ating Panginoon, kayo po ay sumunod sa ating Panginoon, nakaranas na po ba kayo ng gutom? Kayo po ba ay sumala na sa oras? Naranasan po ba ninyo na kayo ay nanghingi na makakain ninyo? Hindi po ako maniniwala sa sasabihin, nanghingi ako na, hindi po maniniwala gano'n. Sapagkat ang Diyos po, hindi po niya tayo pababayaan. Sabi niya, hindi kita pababayaan, hindi kita iiwanan. Ang biyaya ng Panginoon ay lagi nandiyan sa atin. Salamat sa Diyos. Salamat sa Panginoon. Ang pangako ng Diyos ay hindi kayang tibagin. Number 2, pangako ng Diyos na walang dapat ipangamba. Pangako ng Diyos na walang dapat na ipangamba. Ito po ay nakatala dito po sa aklat po ni Propeta Isaias, kabanatang 41. Ano po? Isaiah chapter 41, verse 10, ganito po ang sinasabi. Ito po ang pangakong walang dapat pangamba. Ito po ang pangako ng Diyos. Ano po? Pangako ng Diyos na we are the champion. Tayo po ang kampiyon. Isaiah chapter 41 verse 10, ganito po ang sinasabi. Ako ay sa iyo. Huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba.
Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Hindi ka dapat mangamba sapagkat ako ang iyong Diyos, tutulungan kita, iingatan kita at ililigtas. Ano pa ang masasabi natin? Ano pa ang mahihiling natin sa Diyos? Ganito, ibinuhos na niya ang lahat-lahat sa atin. Ang sabi po niya, palalakasin kita pag ikaw ay nanghihina. Ano po? Sinasabi mo, Panginoon, hindi ko po kaya ang mga pagsubok na ito. Hindi ko po. Ang Panginoong Diyos ang siyang kikilos. Yayakapin ka niya. Ipapadaman niya sa iyo na ang kanyang presensya ay nandyan. Pangakong wala kang dapat na ipangamba. Tutulungan ka ng Diyos. Palalakasin ka niya. Panginoon, mahina po ang aking pananalig at pananampalataya. Darating ang presensya ng Panginoon sa iyo. Palalakasin ka niya, bubuhatin ka niya, iingatan ka niya. Tutulungan kita, ang sabi ng Diyos. Ililigtas kita. Kaibigan ko, yung po salitang ililigtas, alam po ninyo kung ano yung ibig sabihin. Alam ng Diyos na ang tao, tayong lahat na tao, ay impyerno po ang ating pupuntahan sapagkat nakasulat sa Biblia, sa aklat po ng Roma. Lahat tayo ay nagkasala, isa man sa atin ay walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kamatayan doon po sa dagat-dagatang apoy. Ito po, ililigtas kita, ang sabi ng Panginoon. Pinadala niya ang kanyang bugtong na anak upang ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Hesukristo, siya po ang magliligtas sa atin. Siya po ang tutubos sa ating mga kasalanan, mga pagkukulang at pagkakamali. Siya po ang magbabayad sa ating mga kapintasan sa Diyos. Tutubusin tayo ng ating Panginoong Hesukristo sa ating mga kasalanan upang tayo po ay hindi mapunta doon sa impyerno, doon sa dagat-dagatang apoy. Ito po ang sinasabi niya, ililigtas kita. Wala kang dapat na ipangamba. Maraming problema, oo. Ang mga problema, mga suliranin yan, yan ang naghihila sa atin upang tayo po ay mapunta doon sa impyerno. Minsan, nakakalimutan na ang mga pangako ng Diyos, ang mga salita ng Diyos. Iingatan kita, ililigtas kita. Kaibigan ko, manatili po tayo. Umaasa, nananalig sa ating Panginoon. Hindi po niya tayo pababayaan. Ito ang pangakong walang dapat ipangamba. Yan po ang salita ng Diyos. We are the champion. Tayo po ay mananagumpay. Kaya po natin kaya natin lampasan yan. Kaya nating tawirin ang mga problema, mga suliranin niya. Okay. Dito pa po sa ano pa ang katunayan na tayo po ay mga kampiyon. We are the champion of God. Ito po ay pangako ng Diyos. Pangakong walang makapanakit sa atin. Ito po ay nakasulat naman dito po sa aklat po ni Propeta Isaias, Kabanatang 54, talatang 17. Pangakong walang makakapanakit sa atin. Ganito po ang sinasabi. Isaiah chapter 54 verse 17. Sa Tagalog po. Pagkatapos babanggitin ko po siya sa English. Ganito po ang sinasabi. Sinasabi po dito sa Isaiah chapter 54 verse 17 ay ito. Ngunit, but, mula ngayon, from now on, wala nang sandatang gagamitin laban sa iyo. Sa English po, ano po ang sinasabi to? There is no weapon. There is no weapon that was made shall prosper against you. Walang sandata na makapananaig sa iyo. Yung po mga sandata yan, hindi po yung sinasabing barel, hindi po yung sinasabing panaksak, hindi po yung, ano po yung mga sandata yung sinasabi rito ng Biblia. Ang mga sandatang ito na sinasabi ng Biblia ay yung pong mga kasalanan
na maaring maglayo sa atin sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi po tayo kayang hilahin ng mga kasalanan iyan upang tayo ay mahiwalay sa ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi nga po sa binasa natin Romans chapter 8 verse 35, who shall separate us from the love of God of Christ? Who shall separate us from the love of God? Wala pong makakapaghiwalay sa atin. Ano po? Wala pong makakapanay. Yung pong mga kasalanan na tayo po ay nihila, yung mga masamang bisyo, yung mga samang gawa, yung matamang gawi, yung po ay mga nakaraan na. Tapos na po yun. That was before. Ang sabi po sa Biblia, kung sino man ang nakipag-isa kay Kristo ay siya lang bagong nilalang. Salamat po sa Diyos. Hindi po tinitingnan ng Diyos yung buhay natin nung nakaraan. Hindi po tinitingnan ng Diyos yung buhay natin nung isang araw. Ang tinitingnan po ng Diyos ay ngayon. Ngayon. Tatandaan po ninyo yung mensahe na yung judgmental. Ano po? Yung binasa po natin na yung mga Pariseo mismo, sinasabi na, kung alam lang, kung totoong propeta ang tao ito, sapagkat yung babae ay hinahawakan ng paa ng ating Panginoon Kristo, siya ay umiiyak. Ang sabi po ng isang Pariseo, kung totoong propeta ang taong ito, alam niya kung sino at kung ano uri ng tao ang humahawak sa kanya. Isang makasalanan. Ano po? Kaibigan ko, yung mga ganyan na wala pong lugar sa ating Panginoon Kristo. Siya ay makasalanan. Ang sabi po, ibig sabihin, dati niyang ginagawa yun. Pero ang sagot po ng ating Panginoon Kristo, ang ginagawa niya ngayon ay aalalahanin pag ipinangaral ang mabuting balita. Mahalaga sa Diyos ay yung ngayon, hindi po yung nakaraan. Hindi po sinabi ng Panginoon na umalis ka, lumayo ka sapagkat ikaw ay dating makasalanan. No. Pinuri pa po niya yung babae, sabi niya. Pabayaan ninyo siya sapagkat ang kanyang ginagawa ay paghahanda niya sa aking paglilibing. Ang ating Panginoon po, He is not after doon po sa ating nakaraan. He is after kung ano po tayo ngayon. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Ito po ang mga pangakong walang makakapanakit sa atin. Walang makapaghiwalay sa atin. Yung po mga salita na tayo po ay inuupat, tayo po ay inahatulan, tayo po ay sinasabihan ng masamang ganito. Wala po yan. Hindi po tayo dapat na nasasaktan sa mga yan. Pabayaan na po natin yung mga yan. Tapos na tayo yan. Ano po? Manatili tayo makafocus, nakatingin sa ating Panginoon sa Kristo. Bakit? Because we are the champion. Tayo po ang mga kampiyon ng ating Panginoon. Pang-apat, yung pong pangako sa panig natin ang Diyos. Yung pong pangako nasa panig natin ang Diyos. Yung po nakasulat sa Romans 8:31. If God is for us, who can be against us? Maski na po ang pintuan ng impyerno ay hindi po makakapanaig sa atin. Hindi po makakapanaig sa atin ang pintuan ng impyerno sapagkat ang Diyos ay siyang kapanig natin. Kapanalig po natin ang Diyos. Siya po ang kakampi natin. Pag tayo po ay nakikipaglaban, siya po ang nandun sa unahan. Tayo po ang nandun sa kalikuran niya. Tinatakpan po tayo, ipinagsasanggalan po tayo, pinoprotektahan po tayo ng Diyos. Salamat po sa Panginoon. Sa lahat ng aspeto ng ating buhay, siya po ay nandiyan. Sa lahat ng oras ng ating buhay. Alam po dati, doon po sa Old Testament, ang Panginoon, kasama lang nila. Doon sa Old Testament at saka sa New Testament, kasama lang po nila ang ating Panginoon. God is with them. God with us, sa kanila po yun. Pero sa atin po ngayon, ng mga mananampalataya, God is within us. Kaya po sa dami ng mga problema, mga suliranin, mga kabagabagan, mga alalahanin,
Wala pong kwenta yan. Sapagkat gaano man kalaki ang mga problema na dinadala mo, kahit pasan mo ang mundo na sila sabi, ang Diyos ay malaki pa rin sa mga problema. Bakit? Because God is greater. He is greater than the world. Greater is He that is in the world. Greater is He that is within me than he that is in the world. Mas malaki, mas makapangyarihan, mas dakila, mas mabuti, mas banal ang nasa sa akin. Yun na nga, nasa sa in me, sa kanila po, with them. Kasama lang po nila. Pwede silang imanal, taanitin po, hindi. In me, nasa atin lang po siya. Kahit natutulog ka, gising ka, naliligo ka, naglalaba ka, namamalengke ka, nandiyan ang Panginoon. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Yan po ang kanyang salita, kanyang pangako. Sabi po, if God is for us, kung ang Diyos ay nasa atin, sino ang laban sa atin? Kahit na, ay nga po nabanggit ko, kahit na po ang pintuan ng impyerno, hindi po yan makakapanaig sa atin sapagkat ang Diyos ay kasama, ay nasa sa atin. Po, salamat po sa Panginoon Diyos. Salamat po sa mga salita mong mga ito na paalala sa amin, Lord, kami po ay mga kampyon. Hindi mo kami iiwan, hindi mo po kami pababayaan sapagkat ang mga pangako mo ay mga pangakong hindi kayang tibagin, hindi kayang sirain, hindi kayang gibain ng kahit na sino o Diyos. Ama, salamat po. Sabi nga po, God, Lord, thank you, Father. Thank you, Lord. Ikaw, O Diyos, ay hindi po nagsisinungaling sapagkat ikaw ay Diyos na mabuti, tapat, matuwid. Pangakong hindi mo kayang tibagin. I will be with you always. The Lord is my shepherd. Lord, yun po, ang sarap Panginoon ng mga salitang ito na aming ninanamnam Diyos, na aming inaangkin. Purihin ka, Ama. Pangakong walang dapat ipangamba. No? Ano po? Mga pangako na hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. No? Hindi ka malo. Mga pangakong walang makakapanakit. Yes, Lord. No weapon will prosper against us. Mga pangakong sa panig natin ang Diyos. No, salamat po. If God is for us, who can be against us? Mga salamat po sa mensahe na pinagkatiwala mo po sa amin sa araw na ito, God. Lord, truly, we are the champion. We are the champion. Champion kami, O Diyos, sapagkat nandiyan ka sa ganang aming sarili. Hindi po namin magagawa ito. Hindi po namin makakayanan ito, O Diyos. Subalit, Ama, dahil ikaw ay nandiyan, dahil ikaw ay makapangyarihan, ikaw po ay nasa aming puso, sa aming damdamin, sa aming espiritu. Diyos, salamat po. We are more than conquerors. Higit pa kami sa mga nanagumpay. Dahil lang po sa iyong presensya, dahil lang po sa iyong kapangyarihan. Amen at amen. Purihin ka, O Diyos. Salamat po. Okay, paalala lang po. Paalala po. Meron po tayong mga gawain dito po sa may Tarlac. Ano po? Dito po sa CEMI Herona. Sa Lapungan, Bagong Bayan. Okay. Sa pangunguna po yan ni Pastor Jeff Benson. Alam po ninyo sa gawain po na pinangungunahan po ni Pastor Jeff Benson, meron po silang mga Bible study doon po sa may Cardona. Po, sa may Cardona, meron po silang Bible study doon. Tapos po meron din po silang Bible study doon po sa may Victoria. Doon po sa Matapitap, meron din po silang Bible study. Tapos meron din po silang pinangungunahang Bible study doon po sa Pangasinan, Malasiki. No po, yun po yung mga gawain na pwede ninyong samahan. No po, puntahan po ninyo sila, makipanambahan po kayo, makipag-aral po kayo sa mga salita ng Diyos. Tapos po, yung mga kalalakihan, meron din po silang mga gawain sa mga kalalakihan, yung po strong men of God. Tapos po sa mga kababaihan, yung pong women of God. Tapos pag Sunday po, meron po silang discipleship Sunday. Ganon din po, meron po silang mga youth convergence once a month. Alam po ninyo, kompleto po yung gawain na pinangungunahan ng mga kapatiran po doon sa Herona. CEMI Herona, sa pangunguna po yan ni Pastor Jeff Benson. Tapos po dito po sa may San Manuel po, District 4, Cantarilla,
ah, San Manuel, CENY San Manuel. Sila po ay mayroon naman pong gawain doon sa Bible study, doon po sa San Pascual. Meron po silang Bible study doon po sa may San Jose, doon po sa may Kapanikyan, doon din po sa San Manuel, doon po sa Villa Bacolor, at doon po sa Baling Kanaway. Samahan po ninyo sila sa kanilang pag-aaral ng salita ng Diyos. Sinitiyak po sa inyo, mararanasan po ninyo ang presensya at kapangyarihan ng Panginoon. Ganon din po sa yung pong malayo-layo, yung pong malayo-layo sa CEMI, Akosilian, Kagumitan, Tuwaw, Cagayan Valley. Sa pangunguna po yan ni Pastor Ariel Castillo. Okay, panambahan po kayo. Samahan po ninyo sila sa kanilang panambahan at tinitinak po sa inyo na kayo po ay mapapagpala. Mararanasan po ninyo ang presensya at kapangyarihan ng ating Panginoon. Tulad nga po na sinasabi, we are the champion. Tayo po ay mananagumpay sa kabila po ng maraming mga pagsubok, mga pag-uusig, mga kahirapan, mga alalahanin na dumaraan sa ating mga buhay. Tayo po ay mananaig dyan sapagkat ang Diyos ay kapanig natin. Ang Diyos ang mag-iingat sa atin. Ang sabi nga po niya, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Maraming salamat po. Magandang gabi sa bawat sa atin. Hanggang sa muli, pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Salamat po o Diyos Ama sa napakagandang panahon na ito na pinagkatiwalaan po sa amin. Purihin ka, sambahin ka, dakilain ka sa pangalan po na imbugtong na anak na si Kristo Jesus sa presensya at kapangyarihan ng Santong Espiritu. Amen at amen. Thank you, Lord God. Amen. Amen. Okay. Magandang araw po. Enjoy your day. Enjoy sa araw po ng bukas, araw po ng pagsamba. Dumalo po kayo sa mga pagsamba. Amen. Amen. Thank you, Lord.